Halika at samahan na naman ako muli sa isang vlog na ating gagawin. Hindi rides, hindi mahabang biyahe ang ating pupuntahan, at lalong hindi rin lubak-lubak ang ating dadaanan, kundi konting pihit ng gasolina, hawak ang sandata na ang tunog. At isa lang ang ibig sabihin nun, kita tayo ng pera, pero pwede na. Hindi man kalakihan, pero kaya na. You be just done, da-di-da-dan, da-di-da-da. Hello, good day. Gandang gabi. So, kung napapansin nyo, medyo gabi ako nag-video ngayon. At ang kasama ko dito ay yung pang row camping ko na motor. Ayusin natin yung lagayan ng pandesal for tomorrow kasi magtitinda tayo ng pandesal bukas ng madaling araw. So, ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko pag morning. So, yung daily routine ko. So, lagyan natin yan ng lagayan ng box, yung kahoy niya. Proceed tayo for tomorrow. So, yan. Bago natin pasukin ang pagiging row camping, syempre si kuya ko kasi nagro-row camping siya. Si El Motor at saka si Sir Gino, Direk Gino. Yan. So, na-inspire ako sa kanila mag row camping. Lagyan natin dito. Kabila naman tayo. Para maging matibay yung ano natin. Ng motor. Nung kahoy. Paglalagyan natin ng pandesal at hindi malaglag yung box natin habang tumatakbo. Mahirap yun. Okay, tapos na tayo. Nagawa na natin yung paglagyan ng box natin. So yan, samahan nyo ako. Pupunta tayo dun sa bakery na kukuha ng pandesal. So yan, kung napapansin nyo, puno po yan na pandesal yung box ko. Karibad na Melvin. So yan. Okay. Puno yan ng pandesal. So let's go na. Punta na tayo sa puntan natin. Sige kaya, ingat ka, ingat. Okay, paalis na siya. Ako din. Paalis na rin ako. So yan, umagang kay ganda na naman. At ngayon, papunta na tayo dun sa lugar na ruta natin. At tignan nyo ako kung paano ako magtinda ng pandesal. Kung napapansin nyo, medyo maaga na ako umalis. Ganito talaga yung oras ko. Anong oras na? Mga 5:30 na ng madaling araw. So, ang dala kong pandesal is mga 480 peraso na pandesal yung dinadala ko. Every morning po yon. So, minsan nauubos, minsan hindi. No? Dahil syempre hindi naman sa lahat ng oras panalo ka eh. May time din na matitirahan ka talaga. 20 po. Salamat po. So yan, may kumuha sa atin ng 20. Isa pa pala sa ko dapat mabilis ka maglako. Hindi naman mabilis, sakto lang sa time, pero sa isang tao siguro dapat natapos mo ng tindahan ng within 20 seconds kasi oras ang hinahabol mo dito eh. So dapat tapos ka na ng within 15 seconds or 20 seconds dapat
mabentahan mo na yung isang customer. 20 pesos. Kalsada naman na ano, daming bahay pero walang bibili. Ganun talaga pag vendors ka. Pag vendor ka ng pandesal, dapat alam mo kung saan yung mga suki mo ng pandesal. Yun po yung pinaka number para at least alam mo kung saan ka hihinto. So ganun po yun. Sige po. So may time talaga na kailangan hintuan mo yung bahay ng ano, mga tao. Siyempre, may time kasi matagal silang lumabas. Ayan, medyo kailangan hintayin mo konti. Magkaroon ka rin ng patient. Joke. Akala ko nga po kasi kanina po kasi medyo naalimpungatan din po. Marami pa. Sakto po yan. Hanggang salpad po kasi yan. Opo. Kaya hindi po ano. Dapat tinapay mi ngayon baka hanggang ko nga ako naman. Awanak na siya tayo. 20 pesos po. 20 pesos po. Picture RG po yan. Ganun magtinda dapat ano ka, no? Ay isa pa pala, pag magtinda ka dapat may dala-dala kang panukli para di ka mahirapang magsukli sa kanila. Thank you po. Salamat po. Minsan di ka na makakapagsalita pagka may bumibili sa'yo. Alam mo, nakakatuwa lang isipin. Simpleng gantong bagay pagtitinda natin. Marami kang matututunan. Matututunan mong umapproach ng tao, kausapin yung tao. Ganun. Kailangan mo tanggalin yung hiya pagdating dito sa ganitong sitwasyon. Kasi ang hiya, hindi mo magagamit yun eh. Pag ang hiya mo nangunguna, dead ma, lahat, walang mangyayari. Hindi mo magagawa yung ganitong bagay. So kailangan dapat matutuloy tayo. Paano tayo mag-usap sa mga, like for example, kung nagbibenta ka, syempre kailangan kausapin mo yung tao. Ganong bagay. Simple lang naman ganun. 20 pesos. Isa pa pala, lahat ng iskinita, like pag nagtitinda ka no, syempre kailangan yan. Lahat ng iskinita papasukin mo para mabentahan mo sila. Ganun po yung kailangan pag nagpapandesal ka, no? Lahat ng iskinita na pwedeng, basta kasya ang motor, pwede mong pasukin yan as long as walang aso. Kasi pag may aso, mahirapan ka talaga pag may aso. Kasi syempre habulin ka ng aso, diba? Pandesal po. So minsan kailangan mo din sumigaw.
si Haring Araw, so maliwanag na dito. Nagtitinda pa rin tayo, no? Siyempre, hindi naman porque galing ka na doon, pag entry mo dito kahit kuan, hindi naman lahat bibili agad din. Kailangan bumalik ka pa. Hindi mo makukuha sa isang beses na biyahe yan. I mean, hindi mo makukuha yan sa isang beses na pasok. Kailangan pag balik mo, put-put ka pa rin. Yun yung technique ng isang vendor. O pwede nga, 2 beses kang bumalik eh. Pero dito kasi, medyo tinanghali na tayo. So, we need to, kailangan na nating pabalik. Anuhin lahat. Anuhin na natin lahat ng mga suki natin. Sugsugin na natin. Natapos na natin ating pagtitinda ng pandesal. At meron tayong natirang kunti lang naman. Compare kanina, no, before tayo umalis, punong-puno yung box natin. No? Kita naman natin na puno yung box natin. Kasi uwi na tayo. So ayan. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo sa umaga pong ito. Sana nakatulong. It's tips po kung paano kumita ng pera. Hindi naman kalakihan pero kahit pa paano meron na din. Kaya na din bilang isang estudyante. So yun yung pinakamahalaga, yung ano natin,